Sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, pag-uusapan natin ngayon ang kalagayan ng Gilas Pilipinas mga bay, no, para sa paparating na World Cup 2027 ng FIBA. So maraming nagtatanong siguro sa inyo kung ano na nga bang status ng Gilas, lagdag na ba sila or may pag-aasa pa ba silang makapasok sa World Cup. Okay? So i-explain ko sa inyo detail by detail yung posibleng mangyari sa Gilas, kung paano sila makakapasok sa World Cup, and yung worst case scenario na hindi sila makapasok sa World Cup. Okay? So, eto na guys. Pinakauna dyan, meron tayong 16 teams dito sa FIBA Asia Cup World Cup Qualifiers. So, 16 teams yan. So, dyan sa 16 teams na yan, ang papasok lang sa World Cup sa Asia na group is 8 teams. 8 teams yung papasok sa World Cup mula sa Asia region. Okay? Pero, since host country ang Qatar, automatic pasok na sila regardless kung malaglag sila sa first round ng qualifiers or pumasok sila sa second round. Automatic pasok sila. So, basically, ang paglalabanan na lang is kung sino yung 7 teams na papasok para sama ng Qatar sa World Cup 2027. Okay? So, yung 16 team guys, na-divide siya into 4 groups. Ayan. So, yung top 3 teams, kada group is mag-advance sa second round. Okay? So, dun sa second round, yung top 3 teams mag-merge siya dun sa top 3 teams ng iba pang group. So, meron tayong 4 na group. So, group A, B, C, and D. So, yung top 3 doon sa mga groups na yon, which is 12 teams yung matitira, mag-merge sila into 2 groups. Okay? So, yung group A, mag-merge siya sa top 3 ng group C. Okay? Which is yung group A is nandun yung Pilipinas. And then yung group B, mag-merge siya, yung top 3 ng group 3 ng group B is may-merge siya sa top 3 ng group D. Okay? So, ngayon, check natin yung current standings. Okay? Bago nga pala, so once na ma-merge na nga pala sa 12 teams or mahati sa dalawang grupo, yung top 3 teams, okay, ng dalawang grupo papasok sa World Cup, makakasama ng Qatar, and yung last lot is kung sino yung best na 4th place ranking sa lahat ng dalawang group na yun, dun sa top 12. Okay? So, yung top 4 doon, yung 4th best na may record sa top 12 pasok sa World Cup. Okay? And by the way, yung win-loss record nga pala ng first round is makikarry over sa second round kung sakaling papasok yung Gilas. And kung sino yung nakagrupo ng Gilas mga bayano sa Group A, hindi na nila makakalaban sa second round kung papasok sila. Okay? So, ganun yun. So, kumbaga, may advantage tayo guys pagdating ng second round, since kagrupo natin yung Australia and New Zealand, which is yan yung mga pinakamalakas na team dito sa Asia region sa ngayon. So, hindi na natin sila makakalaban sa second round kung papasok tayo. Okay? So, ngayon, may pag-asa pa ba tayo sa second round and sa World Cup? So, dito muna tayo sa standings mga bayo, no? Yan. So, currently, ito yung Group A standings. So, yung Philippines and New Zealand is tabla with 2 wins and 2 losses. And number 1 sa Group A is yung Australia with 4 wins and 0 loss. So, sa group natin, tanggal na yung Guam. So, basically, pasok yung Gilas mga bayano sa second round. So, buhay pa yung FIBA World Cup stint natin. So, pasok tayo sa second round. Okay? Ngayon, sa group natin, bago tayo pumasok ng group natin, kumbaga parang yung remaining matches natin sa window 3 is parang hindi naman siya totally non-bearing. Okay, pero importante na manalo tayo doon sa window 3 kontra pa rin sa Australia and New Zealand doon sa home court nila para madagdagan yung wins natin. Okay, para mas lumaki yung chance nating makapasok sa World Cup kasi yun nga, may carry over yung win-loss record mo. Okay? So, worst case scenario dito para sa Gilas mga bayano, dito sa Group A is mag third place tayo and magkaroon tayo ng 2 wins and 4 losses
na record. In case na matalo pa tayo sa window 3 kontra sa New Zealand and Australia, which is most likely ganun yung mangyayari. Okay? Kasi nga, home court na yan ng Australia and New Zealand. So, siguro kung may chance pa tayong makakuha ng isang panalo sa window 3, siguro yung sa New Zealand. Pero, since nakadikit tayo sa New Zealand, I think may chance tayo sa window 3. Pero, mahirap kasi home court na yon ng New Zealand. Yung Australia, malabo na tayo makasilat pa sa kanila talaga. Especially home court na nila sa window 3. Tinambakan nga tayo ngayon sa home court niya natin eh. Ang tangilan talaga nating pag-asa is makaisa tayo sa New Zealand para magkaroon tayo ng tie between New Zealand, okay, with 3 wins and 3 losses. Yan. So, makakalaban ulit ng New Zealand yung Guam. So, automatic, makaka 3 wins sila. So, yan yung mangyayari. Ang goal natin is maka 3 and 3. Okay? And worst case scenario sa group natin is 2 and 4 tayo. Pares talo yung window 3 natin. Okay? Kontra sa New Zealand and Australia. Ngayon, since automatic na tayong pasok sa second round, sino ba yung makaka-merge natin na group? So, ang makaka-merge natin na group A is yung group C. So, ganito narito yung merging mga bayo, no? Yan, eto. Magiging yung group A and group C, mami-merge sila sa next round, second round, and magiging group E na sila. Yan. So, yung top 3 teams ng group A and top 3 teams ng group C, pasok. Okay? Sa second round. And then, yung top 3 teams naman ng group B, makaka-merge nila is yung top 3 teams ng group D. And magiging group F sila. So, pagdating ng second round mga bay, dito mas malaki na yung chance nating makapasok or makakuha ng top 3 dito sa group E. Okay, so basically ang goal natin dito is makakuha tayo ng top 3 dito. Okay. So, kasi yung top 1, sabihin natin, pagpalagay natin sa group A after ng merge is Australia na yan. And yung top 2 dyan is New Zealand. Depende kung masilat natin sila sa window 3. Okay? And makatabla tayo. So, ang chance talaga natin na makapasok is mag top 3 na lang tayo. Ang goal talaga natin dito is realistically mapasok tayo, mag rank 3 tayo sa group E. So, malaki yung chance natin na mag rank 3 tayo dito sa group E, mga bayan, no? Kasi kung titignan mo yung makaka-merge natin na group C, is hindi siya ganon kalakas na grupo. Okay, so ito yung nasa group C. Nandyan yung Jordan, Iran, tapos Syria and Iraq. So, ang laglag dito mga bayano is yung Iraq, 0 wins and 3 losses sila. Okay. So, ang mga kalaban natin dito sa second round, Jordan, Iran and Syria. Yung Syria, automatic win na yan sa atin. Ang mahirap na lang dito is yung Jordan and Iran. Yan, dyan medyo mahirapan tayo pero may chance tayong matalo sila. Yung Jordan, malaki 50-50 yung chance. Yung Iran, medyo hindi pa tayo sigurado dyan sa Iran. Okay? So, kung nag-group D sana yung naging ka-merge natin mga bayan, no? Yan. Dali lang sana, automatic sana tayong makakapasok kung group D yung naka-merge natin. Ang mga kalaban sana natin is Saudi Arabia, Qatar, and Lebanon. Yan. So, ang mahirapan lang tayo dito is yung Lebanon. And then, automatic na sana yung Qatar and Saudi. So, automatic sana tayong pasok. Okay? So, ang worst case dyan dito, worst case scenario mga bayan, no? Para sa Gilas sa second round is maka 4th place tayo. Okay? Kung hindi tayo makapasok sa top 3, okay, kung dito sa group ng group E after ng second round, kung merong mga upset na mangyayari sa Gilas, malamang posible tayong mag-end up sa 4th place ng group E and F. Okay, so titingnan dyan kung sino yung best record na 4th place sa group E and group F. And ang pinaka-worst pa talaga dyan is hindi tayo mag 4th place. Okay, so yan yung medyo mahirap dyan. So, yun mga bayan, no? Titignan natin kung
makapasok ba tayo sa World Cup. May chance pa tayo mga bay. Malaki-laki pa yung chance nating makapasok sa World Cup kasi pasok tayo ng second round. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.